Tumama ang mga Ukrainian drones sa isang rail hub na nagparalisa sa isang military train at nagdulot ng pinsalang aabot sa halos $1 billion. Noong January 28, tumigil ang operasyon ng isang buong rail corridor. Isang military train ang hindi na nakagalaw. Ilang oras na nagliyab ang apoy. Patuloy ang pagsabog ng mga ammunition, matagal na matapos ang mismong strike. Ayon sa mga preliminary assessment, ang kabuuang lugi ay nasa pagitan ng $700 at $50 milyong hanggang $1.1 bilyong. Kabilang dito ang mga nawasak na cargo, rail infrastructure, pinsala sa emergency response, at long-term disruption. Hindi ito bunga ng isang missile barrage o isang malakihang air assault. Nagsimula ito sa iilang bilang ng mga UJ-26 na Beaver drones at isang desisyong ginawa ilang oras lang ang nakalipas. Ang operasyon ay hindi nakatuon sa mga frontline units. Tinarget nito ang system na nasa likod nila: power, coordination, at movement. Ipinakita nito kung paano guguho ang modern air defense kapag nagkawatak-watak ang network nito. At kapag nabigo ang structure na yon, wala nang gagalaw ng normal sa likod ng frontline. Nung kalagitnaan ng winter, hinarap ng Ukraine ang isang lumalalang problema. Ang ammunition shortages ay hindi na lamang pansamantalang balakid. Pinabagal ng malamig na panahon ang pagkilos, ngunit ang mga Russian units ay patuloy na nagpapaputok sa parehong bilis. Simple lang ang dahilan. Ang mga rail convoys ay patuloy na dumating malayo sa likod ng frontline, naghahatid ng mga shells, fuel, at spare parts ayon sa schedule. Napagtanto ng mga Ukrainian commanders ang isang mahirap na katotohanan. Walang gaanong pagbabago ang pagwasak sa mga individual na posisyon sa frontline. Ang mga damaged batteries ay napapalitan sa loob lang ng ilang araw. Kayang tanggapin ang mga pagkalugi hanggat ang mga supply trains ay patuloy na gumagalaw ng walang abala. Ang kahinaan ay hindi ang manpower o moral. Ito ay ang logistics. Ang rail transport ang naging pangunahing artery ng Russia. Ang isang military train ay kayang sumuporta sa maraming formations sa buong panahon ng winter. Ang pag-antala sa daloy na yon, kahit saglit lang, ay magdudulot ng epekto sa buong sektor na nahihirapan na dahil sa panahon at distansya. Inayos ng Ukraine ang kanilang diskarte. Imbes na atakihin ang mga hardened defenses, nag-focus ang mga planners sa punto kung saan nagsisimula ang paggalaw. Ang layunin ay hindi ang madulang pagkawasak, kundi ang kalkuladong disruption. Tahimik na dumating ang approval. Walang public statements, walang makikitang build-up, kundi isang sadyang desisyon na sirain ang ritmo ng supply at hayaang ang winter ang magpalala sa epekto nito. Ang operasyon ay hindi binuo para sa isang train lang. May mas malalim na target ang mga Ukrainian planners. Ang tunay na target ay ang kumpiyansa ng Russia sa pagprotekta sa kanilang rear areas. Ang mga system tulad ng Pantsir S-1, S-300 at Tor M2 ay dinisenyo upang gumana bilang bahagi ng isang integrated shield. Wala sa mga ito ang gumagana ng mag-isa. Ang bawat isa ay nakadepende sa stable electricity, continuous data links, at synchronized radar coverage. Kapag maayos ang lahat ng elementong ito, ang defense ay tila hindi matitinag. Ngunit kapag ang isa ay nabigo, guguho ang reaction time. Pinag-aralan ng mga Ukrainian analysts ang dependency na ito. Naunawaan nila na ang modern air defense ay hindi natatalo ng bilis lang, kundi ng timing at separation. Ang radar na walang kuryente ay bulag. Ang launcher na walang target data ay mabagal. Ang crew na walang network coordination ay nag-aalangan. Sa halip na habulin ang mga individual na sasakyan, hinanap ng mga planners ang junction kung saan nagtatagpo ang power supply, detection, at logistics flow. Ang layunin ay hindi sirain ang kagamitan para lang sa palabas, kundi gumawa ng isang temporary operational vacuum na sinusukat sa minuto, hindi sa oras. Sapat na ang window na yon. Kung mag-aalinlangan ng air defense, kahit saglit, magiging lantad ang paggalaw sa likod ng frontline. Ang buong mission ay binuo para buksan ang gap na iyon
bago pa man may makapansin na umiiral ito. Mula noon, ang pagpaplano ay hindi na nakasentro sa firepower, kundi sa silence, precision, at mahigpit na kontrol sa oras. Nagsimula ang paghahanda ilang linggo bago pa lumipad ang unang drone. Sa phase na ito, walang aircraft ang tumawid sa border. Walang mga signal ang sinubukan sa himpapawid. Lahat ay nangyari sa pamamagitan ng data. Ang mga Ukrainian teams ay patuloy na nangolekta ng impormasyon. Sinubaybayan nila ang shift change patterns, rail schedules, at radar activity cycles. Bawat paggalaw ay itinala ayon sa oras at lokasyon. Paulit-ulit na sinuri ang mga patterns hanggang sa ang mga pagbabago ay naging predictable na. Maraming flight paths ang sinali sa simulation upang sukatin kung paano tutugon ang mga Russian defenses. 12-12 na ang ruta ang tinanggihan. Anumang ruta na nagpapakita ng higit sa 100 metro na positional error ay agad na inalis. Hindi opsyon ang kawalan ng precision. Ang bawat UJ-26 na Beaver ay inayos para sa independent operation. Ang mga navigation systems ay na-optimize para gumana ng walang GPS, sa halip ay umaasa sa inertial guidance at preloaded terrain references. Ang pagkawala ng communication ay itinuring na isang inaasahan, hindi isang pagkakamali. Naganda rin ang mga planners para sa worst-case conditions. Kabilang sa mga senaryo, ang complete signal blackout, continuous electronic warfare pressure, at total isolation sa pagitan ng mga drones kapag nasa himpapawid na. Pagsapit ng 1:40 minuto ng madaling araw, ang mga final parameters ay nakalock na. Mula sa sandaling iyon, wala nang babaguhin. Ang bawat drone ay lilipad ng mag-isa, susunod sa timing sa halip na sa mga utos. Ang operasyon ay nakadepende sa disiplina, hindi sa bilis, hindi sa firepower, kundi sa execution ng walang ingay. Pagdating ng launch time, ang tagumpay ay nakasalalay sa paghahandang natapos na at sa mga pagkakamaling hindi na maitatama. Eksaktong 1:52 minuto ng umaga, ginawa ang huling tactical decision. Ang strike ay hindi magiging direct. Ito ay magiging layered, timed, at isasagawa sa iba't ibang stages. Ang unang phase ay nakatuon sa exposure. Isang piling, grupo ng mga UJ-26 na Beaver drones ang itinalagang lumipad sa altitudes na malamang na ma-detect. Ang papel nila ay hindi ang mabuhay. Ang gawain nila ay pilitin ang mga Russian radar units na i-activate ang kanilang full search modes. Kapag gumukas na ang mga system, ang mga emission patterns ay maglalantad sa lokasyon ng mga Pansir S-1, Tor M2 at mga supporting sensors. Ang ikalawang phase ay nakatuon sa degradation. Habang nakatuon ang pansin sa itaas, ang mga karagdagang drones ay gumalaw sa napakababang altitude. Iniwasan ng mga aircraft na ito ang mga hardened military targets. Sa halip, idinirekta sila sa secondary infrastructure, kabilang ang power distribution points, voltage regulators, at switching equipment na sumusuporta sa air defense operations. Ang ikatlong phase ay conditional. Magsisimula lamang ito kapag may mga senyales na ng disruption. Kasama sa mga indicator ang delayed radar updates, unstable tracking, at forced transitions sa manual control ng mga air defense crews. Sa sandaling iyon, ang mga natitirang drones ay gagalaw patungo sa primary objective. Ang kanilang timing ay kinalkula upang samantalahin ang pag-aalinlangan kaysa biglain ng lakas. Simple lang ang gabay na prinsipyo. Ang direct confrontation ay pabor sa defender. Ang interference ay pabor sa attacker. Sa paghihiwalay ng detection, degradation at attack, tiniyak ng mga planners na ang bawat aksyon ay magpapalakas sa susunod. Walang nakadepende sa swerte. Ang bawat phase ay nakasalalay sa maayos na paggana ng nauna rito. Nang magkatugma na ang sequence, nagsimula ang huling paggalaw. Eksaktong 2:11 ng umaga, lumipad ang unang UJ-26 na Beaver mula sa isang forward launch site. Sa loob ng ilang minuto,
Sumunod ang iba pang mga drones mula sa magkakahiwalay na lokasyon. Ang bawat isa ay umalis sa magkakaibang schedule upang hindi makabuo ng isang detectable pattern. Tinawid ng mga aircraft ang border sa magkakahiwalay na ruta. Distansyang pumalit sa formation. Timing ang pumalit sa communication. Walang shared flight path ang nag-uugnay sa kanila. Halos agad na nag-react ang Russian electronic warfare. Nawala ang GPS signals. Humina ang satellite links. Ang mga navigation displays ay nasira sa loob lang ng ilang sandali. Inaasahan na ang pagkawala na ito. Ang bawat drone ay nagpatuloy gamit ang inertial guidance na suportado ng preloaded terrain references. Pinanatiling mababa ang altitude upang mabawasan ang exposure. Iniwasan ang mga kilalang radar corridors at mataang lugar. Ilang drones ang itinalaga bilang decoys. Ang kanilang mga ruta ay sadyang ginawang kitang-kita upang makuha ang atensyon at pilitin ang mga air defense systems na i-activate ang tracking modes. Ang mga intermittent transmissions ay gumawa ng mga signature na sadyang mapapansin. Ang mga natitirang drones ay nagpanatili ng total emission silence. Walang radio traffic, walang position updates. Sumusunod lamang sila sa kanilang internal clocks. Kapag nasa himpapawid na, tapos na ang coordination. Walang mga utos na maaring ipadala. Walang mga correction na posible. Ang bawat unit ay sinagawa ang sequence nito ng walang kumpirmasyon. Habang papasok ng mas malalim ang mga drones, lumaki ang distansya sa bawat isa. Ang bawat aircraft ay kumilos ng independently sa halip na bilang bahagi ng isang swarm. Nang magsimulang matukoy ng mga Russian operators ang direksyon ng paggalaw, tapos na ang infiltration. Mula sa sandaling yun, ang detection ay darating na lamang pagkatapos ng mismong pag-atake. Eksaktong 2:30 ng madaling araw, ang mga air defense units sa buong sektor ay lumipat sa heightened readiness. Ang mga Pantsir S-1 crews ay binuksan ang mga combat systems, habang ang mga malapit na Tor M2 vehicles ay nakatanggap ng mga movement orders. Karagdagang ZU, 23 teams ang mabilis na ipinadala upang protektahan ang mga pangunahing pasilidad. Naging hindi pantay ang daloy ng data. Ang mga radar contacts ay lumabas sa ilang screen, ngunit wala sa iba. Ang impormasyon ay dumating ng may mga segundong pagitan na sumira sa coordination sa pagitan ng mga units. Nakaka-detect ang mga operators ng paggalaw, ngunit nahihirapang matukoy ang direksyon. Ang mga tracks ay lilitaw, mawawala, at muling lilitaw sa ibang mga lokasyon. Dahil sa kawalan ng stable synchronization, bumagal ang threat assessment. Sinububukan ng mga command vehicles na pagsama-samahin ang mga report, ngunit lalong tumagal ang delay sa bawat relay. Ang mga desisyon na karaniwang nangangailangan lang ng ilang segundo ay mas humaba pa. Bawat crew ay naghintay para sa kumpirmasyon na hindi dumating sa tamang oras. Habang tumitindi ang electronic interference, ilang systems ang napilitang lumipat sa reduced modes. Nasira ang automatic tracking. Naging kailangan ang manual control. Ang mga crews ay umaasa na lamang ngayon sa optical displays at estimated range sa halip na sa mga calculated solutions. Ang reaction ay nakadepende na sa human judgment sa halip na sa mabilis na processing. Kitang-kita ang pagbabago sa kanilang postura. Ang defensive confidence ay napalitan ng pag-iingat. Handa ang mga armas. Ngunit ang timing ay pumapalya na. Habang ang mga Russian units ay nakatutok sa pag-unawa sa kulang na data, patuloy na nagbabago ang sitwasyon sa airspace. Sa sandaling, magkaroon na ng malinaw na larawan, huli na ang lahat para sa early interception. Aktibo ang defense, ngunit hindi na ito synchronized. Eksaktong 2:30 ng madaling araw, isang solong UJ-26 na Beaver ang bumaba patungo sa isang lokasyong bihirang ituring na priority target. Hindi ito isang radar site. Hindi rin ito isang command vehicle. Ito ay isang secondary power distribution node na sumusuporta sa mga kalapit na air defense units. Ang drone ay lumapit mula sa likod ng pasilidad, bumababa sa ilalim ng external sensor coverage.
sadyang pinili ang impact point nito. Tinamaan ng strike ang voltage regulation They section know we are here. kung saan ang We have to pumapasok na accelerate the kuryente timeline. ay ini-stabilize bago ipamahagi. It's compromised. We use the Limitado secondary. lang ang mismong pagsabog. Walang sumunod na malaking fireball. Ngunit sa loob ng istruktura, agad na kumalat ang epekto. Nabigo ang mga regulators. Nag-overload ang mga circuit paths. Ang kuryente ay dumaloy sa mga linyang hindi dinesenyo para dito. Sa buong network, sumunod ang instability. Nag-flicker ang mga radar displays. Tumigil ang tracking data at pagkatapos ay nag-reset. Ilang control computers ang sabay-sabay na nag-restart na nagpuwersa sa mga crews sa mahabang boot cycles. Ang mga air defense vehicles ay nanatiling mechanically active ngunit gumuho ang coordination. Ang mga Pantsir S-1 launchers ay may engine power pa, ngunit nawalan ng real-time data flow. Nawala ang mga automated engagement functions. Bawat segundo ay lalong tumatagal ang communication delays. Ang mga report ay dumating na outdated na. Hindi nawasak ang system. Ito ay napaghiwa-hiwalay. Ang mga integrated defenses na binuo para gumana bilang isa ay napilitang mag-operate ng mag-isa. Human judgment ang pumalit sa automated certainty. Sa loob ng ilang sandali, ang structure ay nauwi sa fragmentation. Lumipas na ang decisive moment. Eksaktong 2:36 na minuto ng madaling araw, nagsimula ang huling paggalaw ng mga natitirang UJ-26 na Beaver drones. Ang disruption na ginawa, ilang minuto ang nakalipas, ay nagbukas ng isang maliit na operational window. Ang radar coverage ay unstable. Nanatiling delayed ang data links. Walang coordinated interception na posible. Проверен? Так точно. Ang mga Оба на drones месте. ay lumapit Отлично, mula sa закрываем. iba't ibang direksyon. Bawat isa ay nasa magkakaibang altitude. Ang isa ay nasa 60 metro, ang isa ay 110 metro, at ang ikatlo ay nasa itaas ng 150 metro. Dahil dito, kailangan patuloy na i-adjust ng mga defending crews ang kanilang tracking na lalong nagpabagal sa reaction time. Walang radio signals na ipinadala. Ang synchronization ay nakadepende lamang sa internal clocks. Bawat aircraft ay sumunod sa final sequence nito nang walang kumpirmasyon. Ang unang impact ay nagpatigil sa rail movement. Tintarget ng strike ang isang critical na bahagi ng locomotive system na nagparalisa sa train sa loob lang ng ilang segundo. Ang ikalawang drone ay tumama sa isang fuel-related component sa supply line. Mabilis na kumalat ang apoy, na pumutol sa mga access routes at humarang sa emergency response. Ang ikatlong aircraft ay tumama sa mas malalim na bahagi ng formation kung saan nakaimbak ang military cargo. Ang detonation ay nagdulot ng secondary explosions na kumalat lampas sa orihinal na blast zone. Sa loob ng ilang minuto, Nilamon ng apoy ang site. Ang equipment losses ay tinatayang hihigit sa $120 milyong. 12 ng rail assets ang hindi na mapapakinabangan. Ang recovery ay mangangailangan ng ilang linggo, Внимание! hindi Обнаружена lang аномалия oras. в квадрате 0,5. Ang mga Требуется air defense немедленная units эвакуация. ay naroon pa rin, ngunit wala ng silbi. Dahil sa kawalan ng coordination, huli na ang naging engagement para may mabago pa. Ang strike ay hindi naging matagumpay dahil sa lakas. Naging decisive ito dahil sa timing. Nung maging stable na ang system, ang pinsala ay hindi na maibabalik. Ang agarang resulta ay operational paralysis. Ang rail movement sa target zone ay ganap na huminto. Ang nasirang train ay hindi maihiwalay, mailipat, o maalis sa riles. Ang instability sa kuryente ay humadlang sa mabilis na pagkukumpuni. Ang fire suppression systems ay bahagya lang gumana, kaya nagpatuloy ang mga secondary blasts. Ang mga emergency units ay napilitang umatras ng paulit-ulit dahil sa tindi ng init. Ang mga ammunition na nakaimbak sa malapit ay manakanakang sumasabog na nagpapalawak sa exclusion zone sa bawat pagsabog. Sa loob ng ilang oras, ang buong rail segment ay isinara sa ilalim ng military order. Sa mga unang damage assessment, ang material losses ay tinatayang hihigit sa $180 milyong. Kabilang dito ang rolling stock, fuel reserves, pagkawasak ng cargo,
at pinsala sa infrastructure. Ang tunay na halaga ay lalo pang tataas habang naipon ang mga delayed deliveries. Ang disruption ay hindi lang nanatili sa isang lugar. Ang mga command authorities ay naglabas ng temporary suspension orders sa mga katabing rail corridors habang isinasagawa ang security reviews. Maraming transport schedules ang nakansela o nareroute na nagdulot ng bottlenecks malayo sa strike area. Upang maibalik ang kumpiyansa, karagdagang air defense assets ang ipinadala sa likod ng frontline. Ang mga Pansir S-1 at Tor M2 systems ay inilipat mula sa combat zones upang protektahan ang logistical nodes. Ang redistribusyong ito ay nakabawas sa coverage kung saan patuloy ang aktibong labanan. Ang operational burden ay mabilis na tumaas. Ang bawat chain ay nangangailangan na ngayon ng mas mahigpit na seguridad na nagpapabagal sa operasyon at nagpapataas ng gastos. Ang pagprotekta sa rear areas ay nagsimulang umubos ng resources na para sana sa frontline. Walang nakuhang teritoryo ang Ukraine ng gabing iyon. Walang nagbago sa mapa, ngunit ang epekto ay nasusukat. Ang isang operasyon ay nagpuwersa ng isang strategic shift na nagkakahalaga ng higit sa $750 milyong hanggang $1.1 bilyong sa redeployment, repairs, The ghost at image of the defensive heat on the grass expansion. confirms the truck's position before Ang it moved battlefield north. ay nanatiling pareho. Ngunit ang balanse sa likod nito ay nagbago. Ang gabing iyon ay hindi nang pabago sa frontline. Walang teritoryong nasakop. Walang bandilang itinas. Gayunpaman, ang epekto ay umabot ng malayo sa blast zone. Ang modernong digmaan ay hindi na lamang pinagdedesisyonan ng kung sino ang may hawak ng lupa, kundi kung sino ang may kontrol sa paggalaw sa likod nito. Kapag bumagal ang supply chains, tahimik na namumuo ang pressure. Ang ammunition ay nahuhuli sa pagdating. Ang repairs ay mas tumatagal. Ang mga desisyon ay nagiging mas maingat. Ipinakita ng operasyong ito kung gaano karupok ang malalaking system kapag ang isang link ay nabigo sa maling pagkakataon. Hindi ito tungkol sa pagdaig gamit ang lakas, kundi tungkol sa timing, coordination, at pag-unawa sa kung paano dumedepende ang kaaway sa structure. Make sure Brigade 7 gets Ang priority tanong on the ngayon medical kits. ay kung gaano kadalas itong mauulit. Right Ang here? mga rail hubs, This is where we initiate power the nodes, crossover? at logistics corridors na dati ay itinuturing na ligtas, ay maaaring hindi na. Kung sa tingin nyo ay ganitong uri ng warfare ang magtatakda ng mga conflicts sa hinaharap, iwanan ang inyong salubin sa comments. Naniniwala ba kayo na ang logistics ay naging mas mahalaga na kaysa sa firepower? Kung sa tingin nyo ay mahalaga ang analysis na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa iba pang in-depth breakdowns ng modern warfare. Mahalaga ang inyong perspective at magpapatuloy ang diskusyon sa ibaba.